Dakilang Ama namin sa langit, luwalhatiin ang pangalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Kami po'y lumalapit sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga oras na ito, linisin niyo po kami ng banal na dugo ni Jesucristo upang malaya po kami makalapit sa inyong harapan. Sinusuko po namin at hinihingi ng tawad ang lahat po ng kasalanan na nakikita niyo sa aming buhay, mga karumihan at kamalian, Panginoon, na nagawa po namin sa araw-araw hanggang sa oras na ito. Patawad, Panginoon, sa kasalanan na likha ng aming isip, salita at gawa. Patawad po sa aming mga takot at pangamba, na rin po sa kawalan ng pananampalataya. Patawad po, Panginoon, sa mga salitang nabitawan namin na hindi nagbibigay kaluguran sa inyo, Panginoon. Lord, hinihingi po namin lahat ng ito ng tawad, Panginoon. Linisin niyo po kami ng dugo ni Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami muling nasa inyong bahay panambahan. Kami po'y muling sama-sama, Panginoon, at may kalayaan na ikaw ay sambahin at ikaw ay papurihan. Salamat sa mga biyayang natanggap po namin sa araw-araw. Salamat sa biyaya ng buhay, sa hilinga na meron kami. Gayon na rin po sa kalakasan at sa pag-iingat niyo sa buong isang linggo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo, Panginoon. Nakikita man po namin o hindi. Father God Almighty, nilalapit po namin sa inyo, Lord, ang bansang Pilipinas. Simula, Panginoon, sa may pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang posisyon, dalangin po namin na hipuin niyo po ang puso ng mga leader po ng bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng puso na malambot, may pagpapakumbaba at pagsunod sa inyo. Bigyan niyo po sila ng puso na may banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon. At Lord, dalangin po namin sa bawat mamamayang Pilipino na patuloy pong ikaw ang aming asahan, ikaw ang aming hanapin, Lord, sa buhay ng bawat isa. At patuloy po kayong mag-raise ng mga babae at lalaki na susunod sa inyo para po ma-preach ang gospel, Lord, sa bawat sulok ng Pilipinas. At sapagkat ang bansang Pilipinas ay para sa inyo, Panginoon. Lord, dinalapit din po namin ang inyong bayang Israel, Lord God. Dalangin po namin na sa pangyayari po ngayon sa mundong ito, Lord, dinadalangin pa rin po namin at pawang mabuti para sa inyong bayan, Lord God. At Lord, I pray that na hipuin niyo po ang puso ng inyong bayan, Lord, upang magbalik loob sa inyo. At Father God, nilalapit din po namin, Lord, ang iba't iba pang mga bansa sa buong mundo, Lord. Dalangin po namin na abutin niyo po ang mga kaluluwa sa mga bansang ito, Lord. Sapagkat sinabi niyo, Lord, na sa panahon na ito, Panginoon, marami na po ang dapat anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya dalangin po namin na magkaroon pa po ng marami pang anak niyo na may pagsunod sa puso nila para po maipahayag po ang katotohanan at magandang balita na si Jesus ang siyang tagapagligtas at tagapin po ng bawat isa sa puso nila sa Jesucristo. Lord, dinadalangin din po namin ang inyong bahay panambahan, ang body of Christ, Lord. I pray for a spiritual revival, Lord God, sa mga natutulog, Panginoon, na iyong mga lingkod. Dalangin po na sila po inyong isingin at tawagin muli, Panginoon. Ibalik niyo po, Lord, ang apoy ng unang pag-ibig nila sa inyo and the joy of their salvation, Lord God. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, na sila'y tuluyang ma-distract o maagaw ng mundo. Instead, Lord, sa mga oras na ito ng malapit ng pagbabalik ni Jesucristo, dalangin po na mas lalo niyo pong i-urge sa amin, Lord, na ang Holy Spirit niyo po ang kumilos sa puso ng bawat isa. Give us, Lord, the same eagerness that you have in saving soul. Sapagkat wala na pong mas importante pa sa inyo, Panginoon, kundi ang kaligtasan ng mga kaluluwa, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, sa inyong body of Christ na magkaroon po kami ng isang
pananampalataya sa inyo. Unite us in spirit and in truth. Yes. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Lord, kayo din po, nilalapit po namin ang aming gawain ngayon sa mga oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan. Ikaw ang maihayag. Gamitin niyo po ang buhay ng inyong abang lingkod na si Pastora B upang mangusap sa bawat isa sa amin. Magrema po kayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At buksan niyo po ang puso ng bawat isa na makakarinig. Buksan niyo po ang pagkaunawa namin. Give us wisdom and understanding sa inyong word, Lord. At itanim niyo po ito sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, muli ikaw po ang mapapurihan at maitaas. Sa iyo lamang po ang mataas na papurit, pagsambat, parangal. Siniseryohan po namin ang mga dalangin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Parang ang lungkot naman natin. Samantalang ang ganda naman ng panahon. Di po ba? Pagising pa lang, andun na yung pagsikat ng araw. Andun na yung aliwalas ng araw na ibinigay sa atin. So, andun yung maraming dahilan para tayo mag-rejoice. Amen po ba? Amen. Maggalak tayo sa presensya ng Diyos. Maggalak tayo sa ginagawa at patuloy pang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Although, hindi po tayo exempted sa mga problema, normal yan. Pag walang problema, magtaka ka na. Kasama po yan sa ating pong sa ating journey with the Lord. Tama ba yung word ko? Kasama yan sa paglalakbay natin patungo sa daan papunta sa ating Panginoong Jesus. Kaya hindi po tayo dapat nalulungkot. Diba sabi doon sa Bible, maggalak kayo kung kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dahil sa mga pagsubok na yan, nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Totoo po ba yun, mga kapatid? Yes. Ang katapatan, ang kabutihan ng Panginoon ay lalong nakakayag pag tayo po ay may mga problema. Pag meron tayong mga dinaranas ng iba't ibang uri ng suliranin. Kaya huwag pong magpatinag. Tama ba yun? Huwag magpatinag sa mga huwag magpa-apekto sa mga problemang inaalaw ng Diyos na iyong maranasan. Bagkos, ito po ay maging lalong magpapalakas sa iyong presensya sa pag-experience mo ng presensya ng Diyos, magpapalakas sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiwala sa makapangyarihang Panginoon. So lahat po tayo ay pinagpala sa araw na to. Amen. Bakit po kaya? Hindi lang si Jacob pinagpala, ano po? Dahil siya ay nagdiwang ngayon ng kanyang kaarawan. So talagang tumapat po talaga ng Sunday. Tumapat ng Sunday. Ngayon ay August 3. So yan, napakapalad ni Brother Jake dahil minsan pang naranasan niya ang panibagong taon na kasama na ang Panginoon. Amen po? Na-experience niya na yung goodness and faithfulness ng Lord. So tayo ay blessed dahil nandito tayo, nagtagumpay po tayo na ibigay, ilaan ang mga sandaling ito para sa ating sama-samang pagpupuri sa Panginoon. Ito ay kapahayagan na ikaw at ako ay nakakaranas ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Kung saan, bakit nga ba kailangan na maki-join tayo sa ating kapwa believers? Kasi kapatid, malaki po yung nagagawa nito sa isa't isa. Malaki po yung naitutulong nito sa bawat isa sa atin. Yung tayo po ay nandito para ipakita, ibahagi, no? Yung i-share niyo po sa bawat isa sa atin yung pag-ibig ng Lord, yung katapatan ng Lord sa bawat yugto ng buhay natin, mga kapatid. Siya ay tapat at mabuti, di ba? Ano nga yung kinanta natin kanina? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. So, napapanahon man ng ulan, tag-init man, panahon man ng kasalatan, tama po ba yun?
tayo. Nawawalan tayo. Sa panahon man ng kaginawanan, kaalwanan sa buhay, Diyos ay makapangyarihan sumasa atin. Siya ay tapat sa iyo, kapatid. Kaya walang dahilan para panghinaan ka ng loob. Bagkus patuloy naman po sa pagtitiwala sa ating makapangyarihang Diyos. Ilan na po ba sa atin ang nakapagbigay na ng verse para po doon sa ating assignment? Sino-sino pa ang hindi nakabigay? Marami pa ba? Okay. Sino pa? Janelle, nakabigay ka na ba? Nakabigay ka na? Hindi pa. So marami pa pala. Si Roland, hindi pa. Tama po ba? Ha? Nakabigay ka na, Rodel? Hindi pa. Ay. Paghandaan po, i-search niyo po yung mga verse na may kinalaman sa iyo pong kaugnayan sa iyong spiritual family. Napakadami po. Hindi nyo pa nakukuha yung talagang tukoy na tukoy sa spiritual family. Bibigyan ko po kayo ng idea. Nasa Book of Matthew. Ayan. So nawa po, makuha nyo na next Sunday, luubin. Ayan. So, nung nakaraang Sunday po, thank you, kapatid. Nakaraang Sunday po, ano po yung ating topic? Wala nang umuni. Biglang tumahimik ka. Give God a chance. And He can multiply what is missing. Amen. So, si Kim yung nag-start, Sister Phil yung nagtapos. Amen. So, give God a chance to multiply what is missing from you. So, bigyan natin ng chance ang Lord na kung ano man yung kulang, ay siya yung magpuno, siya yung magkaloob. So, natutunan natin doon yung kahalagahan ng pagsunod ng widow. Tama po ba mga kapatid? Sa aklat ng ano ba yun? Second King ba yun? Opo, mahal. Second King ba tayo nag-aral o First King? Hello! Alatang di nagno-note. First King po ba? First King. First King, praise God. First King ano yan, kapatid? 17:8-16. Very good. Thank you, Lord. So, ayan, malaking bagay po yung nagno-note kayo para nare-review nyo po yung ating topic. So, naturuan tayo kung gaano kahalaga ang pagsunod at pagtitiwala kay Yahweh. Amen po ba? Ang widow ito, ang biyudang ito ay hindi nagdalawang isip, hindi kumontra, hindi nag-alibay, hindi sumalungat sa itinuro ng ni Propeta Elias. Bako sinunod niya po ito at ang naging bunga ay walang katapusang pagpapala mula kay Yahweh. Tama po ba yun? Ang kanyang lagayan ng harina o flour at ng oil ay hindi naubusan. At yan po yung sinasabi sa Malakias, di ba? Sabi ng Lord, subukin ninyo ako. Tama ba yung word na yun? Subukin ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang apaw-apaw na pagpapala at wala na kayong pagsidlan ba nun? Wala na kayong pagsidlan sa apaw-apaw na pagpapala mula sa Panginoon. So yung challenge doon yung pagsunod. Tama po ba? Pagsunod. So ngayon po, patuloy natin pag-aralan yung dapat lang na pag-aralan natin bilang mga lingkod at anak ng Diyos. Na lagi tayong dapat mulat sa kamalayan nito kasi ito po talaga ay napakahalaga nitong last days na. Dapat lang na laging i-remind, laging ulit-ulitin sa mga puso't isipan natin. Dahil para hindi po tayo mapag-iwanan. Hindi po tayo lalo tigit, o bago dumating sa mapag-iwanan, hindi po tayo manlamig sa pananampalataya. Tayo po tayong lahat at basahin natin ang word ng Panginoon sa ating lahat ngayon na matatagpuan sa Matthew chapter 24 verse. Okay, sige po, makibasa na sa monitor po yan, church. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago pa ang mga tao ay nagsisisi, nagluluman
Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baka at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwanan ng dalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilid. Kukunin ang isa at iiwanan ng dalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi darating ang inyong Panginoon. Amen. So hanggang dun lang po. 36, meron pa po, 44. Ayaw na may-ari ng bahay kung anong oras sa kanila Darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya mababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen. Let us pray po, aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami ay patuloy na tumatawag sa inyo. Lumalapit kami sa inyo na may pananampalataya, na may kababaang loob, ng punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat ikaw ay tapat at mabuting Diyos. Salamat po na naranasan po namin ang iyong pagsama sa amin pong pagsamba, sa pamamagitan ng pagpupuri. Salamat Lord sa spirito ng pagpupuri, O Diyos. Salamat sapagkat nakalaya kami sa lahat ng kabigatan, kapaguran, lahat, O Diyos, ng kalungkutan. Napalitan po ito ng kagalakan, Panginoon. Napalitan po ng kapanatagan ang aming mga alalahanin, ang aming mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. Thank you, Lord, dahil ikaw ay Diyos na tapat, mabuti, makapangyarihan na higit na nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Ngayon po kami ay patuloy na nagpapasiyasat ng aming puso't isipan. Salamat po dahil higit mo kaming kilala. Patid mo po ang lahat ng bagay sa aming buhay. Salamat O Diyos dahil walang nalilihim sa iyo. Alam mo po kung ano yung aming kailangan ngayon, Panginoon. Bago pa man kami umimik, bago pa man kami magsalita, nalalaman niyo na po ang aming mga nais. Katagpuin mo po kami nawa, Panginoon. Punan mo po, O Diyos, anumang kulang, makadama kami ng kasapatan mula po sa inyong mga salita. At maraming salamat, Lord, dahil sapat ang grasya mo, sapat ang biyaya mo, Panginoon, upang ang iyong mga anak na narito ngayon ay makasumpong ng kapunuan na nagmumula sa iyo. Makasumpong ng kalakasan at katatagan ng pananampalataya. Dahil ito po yung layunin kung bakit kami nagkakaisa ngayon, Lord, upang makilala ka pa, upang maranasan ka pa, O Diyos, upang malaman pa ang iyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Hinihingi po namin ang Espiritu ng pangunawa, ang Espiritu ng karunungan, ang Espiritu ng katotohanan, ang siyang hinahayaan namin na malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, sa presensya mong sapat. Sapat na sapat, Lord, upang kami po ay makatagpo ng lahat ng aming kailangan, lalo tigit yung kailangan ng aming kaluluwa. Pinupuri ka namin, Panginoon, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng paggugulo, lahat ng uri ng pangahadlang, in Jesus' name, hindi namin hinahayaan o pinapayagan na makakilos habang kami ay sumasamba sa Diyos na buhay. Dahil ang lugar na ito ay pag-aari, personal property ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang magagawa ang kaaway, ang spirito ng distraction, espiritu ng lahat ng uri ng gawa ng kadiliman na hindi namin pinapayagan. Espiritu ng kamalian sa pangalan ni Jesus. Ang espiritu ng kalituhan, ang espiritu ng kakulangan ng pananampalataya ay hindi namin pinapayagan sa lugar na ito in Jesus' name. Bagos hinahayaan namin malayang makagalaw sa aming puso't isipan ang pag-focus sa kalooban mo, Panginoon. Ang espiritu ng kauhawan at kagutuman sa iyong banal na salita sa presensya mo, O Diyos. Lord, we pray, Lord God, mangusap po kayo sa amin. We pray, Lord Jesus, tulungan mo kami na marinig ang iyong tinig, Panginoon, sa tulong at gabay ng Holy Spirit. Kausapin mo kami through your word, Panginoon. Speak to us, Lord God, at dito kami po'y nakikinig at makikinig. Hayaan mo po naman ang mga puso namin ay bukas at handa mong turuan nang sa gayon lakaran namin
namin ang daan ng paghahanda sa muli mong pagbabalik, O Diyos. Marami pong salamat. Use me, Lord. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang alulod at daluyan ng pagpapalang espiritual. Hayaan mo, Panginoon, na ang makita sa lingkod mo ay kalinglingan ng liwanag na nagmumula sa iyo. At ang tinig mo lamang ang siyang marinig, O Diyos. Salamat, salamat sa privilege na nandito kami ngayon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay makaupo na. Matthew 24, 36 hanggang 44. Ito ay hayagang pagtuturo ng paalala, no? Paggising sa ating lahat ng mga maaring mangyari o nangyari na noon sa panahon nila Noe. Tama po ba? Sa panahon sa generation ni Noe. So sabi ng Lord, ganun din yung mangyayari ngayon. So, ang tanong ay, end time na nga ba? Amen. Pero bakit po taliwas sa mga nakikita natin sa tao? End time na, pero marami ang nagbabaliwala sa mga babala tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus. Opo, marami na pong mga nangyayari. Diba? Yung iba't ibang lindol na malalakas na ang kasunod nito ay mga tsunami. Di po ba? Ano pa yung next? Mga labanan? Medyo lumaylo yata, pero sige pa din, parang naghahanda lang. Parang nagre-ready lang sila. Warm up. Ano pa, ha? Warm up. Warm up. Tapos, ano pa yung mga nakikita nating mga palatandaan? Gutom, hirap. False prophet. Ayan, opo, mga bulaang propeta. Bulaang guro. Marami po yan. Siya naman pong may? Sa Korea po, may Jesus po sila. Oo. Kinikilala na nila si Jesus? Dumating na. Picture na. Koreano si Jesus. Wow. Kasi ayon sa ano nila. Oh, bakit po kaya hindi siniseryoso ng tao? Ang warning. Ang warning ng Lord sa muli niyang pagbabalik. Sa tingin niyo po mga kapatid ko, dahil po ba hindi nila pinapaniwalaan ang scripture? O dahil wala silang makitang katotohanan sa mga Kristiyano? Sa buhay ng mga anak ng Diyos. O, tayo mismo, parang nagdududa. Yung mga mananampalataya ng Word of God, pinagdududahan pa rin ba na totoo kayang dadating ang Panginoon? Ano po ba yung nakasulat doon sa ating Ano po bang title natin, mga kapatid? Go Church! The unexpected coming of the Son of Man. Totoo po bang unexpected? Amen. Ano sabi ng Bible? Even yung mga angels, tama po ba? Walang nakakaalam kahit mga anghel sa langit o maging anak man. Kasi nung sinabi ito, andito pa si Jesus. Tama po ba? Andito pa kasi si Lord Jesus nung time na yon. Na maging yung anak ay hindi alam kung kailan. Pero ngayon, alam na syempre, nandun na siya eh. Tama po? Amen. Alam na. Pero hindi alam ng mga angels kung kailan. So, andito, sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na yun, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So, ano yung paalala? Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad nung unang panahon ni Noe. Anong ginagawa ng mga tao? Noong mga araw na yon? Ano yung pinagkakabisihan ng mga tao, mga kapatid? Kasal. Oo, nagpa-party. Ano pa? Kasal. Nagpapakasal. Ano pa? Nagtatayo ng mga bahay. Ha? Nagtatayo ng bahay. Oo. Party-party daw. Totoo yan. Ano pa? Building. Tumatayo ng mga bahay. Oo. Hindi nila namalaya na mga nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao sa panahong ito. Ano sabi? May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Bakit po kayo? Mas paborito ng Lord yung isa hindi? Yung isa mabigat. Amen. Yung isa faithful, yung isa hindi. Tama po ba? Amen. So pwedeng sa mag-asawa, yung isa faithful, yung isa seryoso, yung isa hindi. Yun yung ibig sabihin. Ano po? So sabi dito, may dalawang babae
ay nasa gilingan. Tama po ba? Kukunin at ang isa iiwan ang ikalawa. Meaning nagtatrabaho. Kasi nagtatrabaho. Gilingan kasi ngayon, nung araw yung ng mga nag-grind ng palay. Tama po ba? Mga trigo. Tama. At saka yung paggawa ng tinapay. Paggawaan, yes. Process, hindi ko alam. Wala naman nakalagay sa Bible kung paano. Pero mahirap. Imagine natin kung gaano kahirap yung prosesong ginagawa nila noon bago magkaroon ng tinapay. Pero, sila'y matyaga. Tama? Matsatsaga. Pero ngayon, sa henerasyon natin, lahat na, pipindutin na lang. Marami na ang mga naimbentong madaling pamamaraan. Kahit sa mga farmer sa Bisaya, hindi na kailangan yung ginaganon yung palay. Meron ng papasok na lang sa machine. Paglabas, bigas na ba yung tatay o palay pa lang? Palay pa lang. Paglabas daw kanin na. Gutom na yata. Pipindutin mo na lang kung ilang kilo ang sasaingin mo. 2 kilos, 5. Automatic o hain na. O pati daw paghain, meron ng meron ng naimbentong machine. Sa sobrang katamaran nga ng tao, may na-invento na nang magsubo sa iyo eh. Hindi, meron na nga pag sain mo, tubig lang lagay mo, hindi mo na lulutuin. Pag saing mo, hindi mo na lulutuin? Oo, ini tubig lang, tas Talaga lang? Oo. Iay yata yung kapatid eh. Hindi, totoo po. Totoo ba? Okay, balik po tayo. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Dahil hindi nyo alam, sabi ng Lord, unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, hindi na rito uso ang relax sa pananampalataya. Hindi pwedeng, relax muna ako ngayon, saka na ako mag-init sa Panginoon pagka okay lahat eh. Di po ba? Okay lahat ngayon eh. Kaya pag may problema, saka na ako magseryoso sa Lord. Hindi na po pwede yon ngayon. Ano pong sabi dyan sa Matthew 24, verse 45? Ang sabi ng Lord, ito yung mga sino magnais maging tapat at matalinong alipin. Tama po ba? Andyan po ba? Dapat palaging maging handa. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba ang pinapamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang alipin yon kapag dinatnan niyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya, sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ang alipin yun sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. 55. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari, doon tatangis siya at mga ngalit ang ngipin. Marami tayong mga nakikita ngayon sa Facebook. Anong tawag doon? Mga reels ba tawag doon? Yes. Yung pinapakita, AI lang yata, JR ang ginagamit doon, ano? Yung inihuhulog sa dagat-dagatang apoy. Tapos, tapos, ipinapakita doon na nagko-complain yung tao na, Lord, nagsisimba naman ako. Lord, nagbabasa ako ng Bible. May ganon, diba? Lord, nagbibigay naman ako. May ganon, may ganong ano. May katotohanan yan eh. Pero hindi dapat umabot sa ganon. Bakit nga ba napunta sa dagat-dagatang apoy yung mga nagko-complain? Nag-church naman ako. Bakit nga ba? Maari. Bakit nga ba may posibilidad na mapunta sa hell? Kahit church. Hindi totoo. Kasi alam niyo po, hindi lahat ng nasa loob ng church ay safe na. Amen po ba? Ay, sorry. Hindi na alam mo yan. Hindi lahat na nagbabasa ng Biblia ay safe na. Kasi di ba sabi,
Kasi sabi ng Bible, hindi lahat ng Lord, Lord, tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sino lang po? Yung gumaganap o sumusunod ang kalooban ng Ama. So, hindi pwedeng Kristiyano ka lang pag marami lang kayo. Ang tunay na Kristiyano, kahit ikaw lang at walang nakakakilala sa'yo, still, manindigan ka kapatid na ikaw ay anak na ng Diyos. Dapat pinag-aaralan mo kung paano mo ipaglaban ang iyong pananampalataya. Na hindi mo ma-compromise ang iyong faith. Na hindi mo maipagpalit saan? Maipagpalit sa pagkain, maipagpalit sa pera, maipagpalit sa posisyon, maipagpalit sa panandaliang saya, hindi po dapat. Maipagpalit sa convenient na buhay, maalwang buhay, hindi po. Kasi temporary lang po lahat dito. Amen po? So sabi dyan ng Panginoon, maging matalino kayo. Dahil andito na po tayo sa pinakahuling-huling oras. Hindi araw oras. Climax. Oras na tayo. Huling-huling oras. Sabi, last days. Pero ang ngayon, nasa huling-huling oras na tayo. So kailangan mga kapatid, seryosohin na natin ang ating relasyon sa Diyos. So mayroong mga bagay dyan na itinuturo sa atin ng Lord para tayo po ay maging handa sa pagdating ng ating Panginoon na hindi inaasahan ng lahat. Amen? Meron po dyan. Una, ano sabi ng Bible? Number 1, go church! Manatili tayo. Manatili tayo sa ating relasyon. Manatili tayo sa ating relasyon sa Diyos. Meron po bang relasyon mo lang ang Lord pag may kailangan ka? Nagagawa mo lang manalangin pag walang-wala ka. Magawa mo lang manalangin kung pinapaalalahanan ka. Paano pag hindi? At ikaw na lang. Sa panahon na nag-iisa ka, mas mapapatunayan mo na totoo may relasyon na ako kay Christ. Dahil kaya ko na. Marunong na ako makipag-usap sa aking Panginoon. 1 John. Anong sabi sa 1 John? Chapter ano yan, kapatid? 1 John chapter Pagka 24. Pagkaingatan. Pagkaingatan, tama po ba? Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay o ang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko ito sa inyo, hanggang ilan ba yan? 25 lang. Okay. Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Mga kapatid, kasi ito yung pinaka mapandarayang parte tawag nito? Anong tawag doon sa loob natin? Part ng buhay ng tao ay ang heart. Deceitful siya, di ba? Kaya nga di ba sabi sa Proverbs, mag-ingat kayo dahil mga puso ninyo ay, anong tawag doon? Mamon, pusong mamon. Ito'y mapanlid lang. Diba? Mapanlid lang. Kaya sabi dito sa sulat sa 1 John, pakaingatan ninyo kung ano ang inyong narinig. I-keep po natin sa ating heart. Yung narinig natin sa Panginoon about gospel, salvation, na siyang naging daan na nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos na buhay. Meron pa po ba dyan? Verse 28 naman. Dito lang po ako nag-focus. Dito lang po ako nakakita ng mas tugma at mas maiintindihan natin ang ating topic. Kaya nga mga anak, tama po ba? Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya. Nandyan po ba? Nakakasunod po ba? Wala po ba? 28-29. Upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. So, ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? Tayo po na may relasyon sa Panginoon, pagsikapan nating manatili hanggang sa pagbabalik niya. Manatili tayo sa relasyon
relasyon natin sa ating makapangyarihang Diyos. Nang sa ganon, hindi po tayo mapahiya. Sabi dito hindi tayo mahiya sa araw na yon. Upang maging panatag ang ating loob. Dahil ang muling pagdadating ng Panginoon, hindi na siya Savior. Siya ay judge na. Ita-judge na ang mundo. So una, isi-save niya yung mga totoong Kristiyano. Kaya nga yung word rapture, kukot up tayo, kukunin muna, bago niya i-judge ang mundo. So mga kapatid, kung hindi tayo handa at hindi tayo naghahanda, abay, mahirap po yan. Dahil hindi mo expect, hindi natin inaasahan kung kailan dadating ang ating Diyos na buhay. At saan ka kaya dadatnan ng Lord? Ano kayang ginagawa mo pag dumating ang Panginoon? 1 John 2:18 and 19. Meron ba? 18? Anong sabi dyan sa 18? Meron pa po ba? Mga anak. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. 19. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon na hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatiling sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Opo. So ito yung sinasabing kahit anong gawin mo, lilitaw talaga yung totoo. Di po ba? Yung hindi makapagtiis sa lahat ng uri ng sakripisyo, lahat ng uri ng pagkukorek ng word, ay hindi na mapapakita yun na hindi siya tunay. Dahil ang tunay na Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, masaktan man yan, lalo yan lumalapit sa Panginoon. Amen. Di ba? May nagbanggit kanina, pusong mamon. Pag ikaw ay may pusong mamon, pag totoo mong isinusuko yung pusong mamon mo kay Lord, sa tuwing ikaw ay natatamaan ng word, lalo kang lumalapit. Dahil alam mo, na marami pang babaguhin sa iyo ang Panginoon. Magiging pusong sibuyas na tuloy. Ha? Pusong sibuyas. Oh, pusong sibuyas. Opo, balat sibuyas. Ayan. Pero alam niyo po ba, kung kayo ay natatamaan ng word, na umaabot sa puntong naiiyak kayo sa Panginoon, mag-rejoice kayo! Amen. Kasi totoong nararanasan ninyo ang pagkilos ng Holy Spirit. Diba, anong sabi ng Lord? Kung ngayon mo marinig ang tinig, ang salita ng Lord, huwag kang tumanggi. Huwag kang lumaban. Huwag kang mga tuwiran. Bago sabihin mo, yes Lord, nandito ako, handa akong magpabago. Diba, may mga tao talaga, Lord, hindi ako yan. Lord, hindi ko deserve yan Wait lang. Hindi ko deserve to. Bakit mabait naman ako Mabuti akong tao. No. Lahat po tayo. Meron tayo dapat tapyasin o matapyas sa atin. Lahat tayo dapat handang magpakinis. Meron bang kinikinis o nililiha na masarap? O, binabaping, sabi niya. Pero bago mag-bap, liha muna, di ba? Liha muna. Masakit yun. Oo, mahapdi. Yun nga lang Masilya muna bago liha? Bakit? May tatapalan. Kaya sa Lord, hindi kailangan diretso liha. Oo, diretso liha. Dahil yung liha ng Lord, matindi. Singko. Hello mga kapatid. May mga tao kasi na habang hinuhubog ng Lord, lumalaban. Amen. Diba? Nangamatwiran. Pumapalag. Thank you. Pumapalag. Umiiwas. Umalma. Pero alam niyo po kung talagang ikaw ay totohanan, 100% mong isurrender ang buhay mo sa Panginoon, ang sarap. Dahil alam ng Diyos kung paano kanya create. Amen po ba? Ang linaw create kanya sa kanyang image. So, pagka imahe ng Panginoon, walang kapintasan. Maayos, perfect. Pero bakit lahat tayo may kapintasan? Dahil lahat tayo makasalanan. Amen! Tama po ba? Kaya wala tayong karapatang magbato ng mali ng iba.
o tumingin. Di ba? Anong sabi ng Bible? Bakit nakikita mo yung oo, ng iba? Pero yung malaking bato o troso sa iyong mukha, sa iyong harapan, di mo nakikita. Eh kasi Lord, mas malaki yung mali niya kaysa sa mali ko. Diba? Mas marami siyang kapintasan, Lord, kaysa sa akin. Pride po yun. Pagmamataas yun. At hindi po yun nakalulugod sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, napakasarap pong magpakorek sa Panginoon. Amen po ba? Masarap na pag nagbabasa ka ng Bible, ay talagang yung puso mo, Lord, salamat, tinuwid mo ako. Hindi pala ito ang dapat kong gawin. Hindi pala ito ang dapat kong pinapasok sa puso't isipan ko. Hindi pala ito ang dapat lumalabas sa bibig ko. Hindi pala ito yung tamang tamang pamumuhay o uri ng klase o uri ng buhay na pinapractice ko araw-araw. Dahil nandito na po tayo, kapatid, sa final hour ng Panginoon. Kaya seryosohin mo na. Pag sinabi ng Lord, isuko mo yan, akin na yan, sabi mo, Lord, pabira naman, ito lang eh. Bigay, okay, Lord. Hands off ba tawag na? Hands up. Wala na po. Wala na po ako magagawa. Take over, Lord, ikaw na. So doon nalulugod ang ating Diyos na buhay. Pangalawang hakbang at paghahanda na dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Kristiyano po may kinakausap dito, ha? Kasi hindi mo pwedeng angkinin na ikaw ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon kung wala ka namang tunay na relasyon sa Diyos. So una mong gawin ay tiyakin mo muna kung totoo ba na meron ka ng relasyon sa Panginoon. Amen. Naalala niyo yung tatlong ginawa rin yan. Medyo nakita ko lang, pero may katotohanan yan pagdating ng panahon. May mag-anak, isang anak niya, dalawa sila mag-asawa, parang na-aksidente. O sino nakakita ngayon sa Facebook, posibleng wala. May nakita kayo, mga kapatid? Mag-asawa, nag-iisang anak, lalaki. Nakakotse sila, na-aksidente. So, tatlo silang mag-holding hands, papasok, haharap sa Creator, hindi tinanggap ang anak, di matanggap na mag-asawa. Bakit? Kasi, dumadalo nga sa church ang anak pag-uwi ng bahay, grabe kung sumagot sa magulang. Kaya hindi nila matanggap. Bakit ganon? Bakit ganon, Lord? Simula nung bata, dinadala ko na ang anak ko sa church. Alam niya ang word. Habang ipinakita, ni-review yung screen. Habang ang mga magulang ay kaimtim sa pagkikipag-usap sa Panginoon ng anak. Savage. Pag sinaway ng magulang, kita talaga sa screen. 3D pa. Kasi nire-review yan, kapatid, lahat. Naka-record lahat yan. Pagdating sa bahay, yung bibig niya sa mga magulang niya, ang mga magulang ang itsura, oh. Tama ba yun? Ang anak ang nasunod. Ang mga magulang nakaganon. Pagod ng magulang. Napagod. Magulang po ang magulang. Hindi na pinakinggan ng anak. Yan po'y gawa lang ng AI, pero may katotohanan sa ating henerasyon ngayon. Mga magulang, napakalaki po ng role na meron tayo. Habang may panahon pa, ang sabi ng Bible, train up a child the way he should go. And he, ano tawag? He will not depart from it. He will not depart from it. Disiplinahin mo, turuan mo ang bata. So hindi sinabi to na ano yung kabaligtaran ng train up? Spoil your child. Ano ba yan? Tama ba? Meron din sa Bible, diba, spare not the rod. Ang pamalo ay Spare, wag mo malay. ang pamalo ay paraan ng pagmamahal. Pag ang magulang na hindi nagpapalo ng anak, hindi niya mahal ang kanyang anak. Kaya kailangan paluin mo ang anak. Maliliit pa lang yung mga anak na yan. Paluin mo pag mali. Paluin mo yan. Mali. Kami na papalo, depende. Mahal. Kung mahal mo talaga ang anak mo, simulan mo ngayon pa lang. Correct mo. Kasi dadating ang araw, mas matangkad pa yan sa atin. Hello, church. Mas malaki pa sa atin yung mga anak natin na yan.
hindi na yan kayang paluin. Kapatid, ikaw nang papaluin yan. Susuway na yan. Dahil mahina na tayo. Mahina na ako. Mahina na si tatay. Kaya tatadyakan na lang. Huwag naman po, hindi po yan ang kalooban ng ating Diyos na buhay. So, ang sabi dito sa number 2 ay, number 2, kapatid, please. Mabuhay na may kabanalan. Now, nakikita pa ba yan sa mga Kristiyano ngayon? Nakikita pa ba ang righteousness sa buhay natin, mga kapatid? Mamuhay ng may kabanalan. Number 1 po yan, na dapat na meron tayo ang gawin na paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 1. Ano pong sabi sa 1 Peter chapter 1 verse? Ano yan, kapatid? Kaya nga, ihanda ninyo ang iyong mga isipan. 13 ba? 13? Opo. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang, tatabuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat, meron po ba? Sapagkat sulat, Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Andyan po ba? Amen. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa ginagawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam niyo kung ano ang ipinapatubos o ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Malinaw. Sapagkat ang Diyos nyo ay banal, dapat din kayong maging banal. Kaya nyo bang maging banal mag-isa? Hindi. So, bakit kayo magiging banal at bakit nyo kakayanin? Dahil Lagi Kristo. nandyan na sa inyo si Kristo. Kaya kaya nyo na. Kaya nyo nang itakwil yung mga bagay na hindi sa inyo nagpapabanal, kundi nagpaparumi lamang. Tandaan ninyo, walang puwang sa kaharian ng langit ang lahat ng uri ng batik o dungis. Kaya nga di ba pag nag-aalay, pinipili talaga? Sineset aside talaga yung pinaka-mainam, perfect, maganda. So tayo, hindi tayo perfect dahil makasalanan. Pero nung tinanggap ko si Jesus as Lord and Savior, kapatid, lahat ng marumi sa'yo, nalinis na dahil, anong sabi dito? Tinubos tayo ng dugo ni Jesus. Tandaan ninyo, mahalaga ang pinantubos sa'yo. Kaya, lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin, makakaya mo nang gawin ito dahil kay Kristo na nasa iyo. Dahil ikaw at si Kristo ay pinag-isa na. Nakipag-isa ka na kay Kristo. Amen. Ang next verse, meron po ba? Episo. Aklat ng Ephesians, chapter ano yan, kapatid? 1:4. Bago malikain ng sanglibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo ay maging banal At walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Isipin niyo na po, bago malikhay ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya. Amen. Thank you, Lord. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal. Ang nakikita ko rito, pinili ka na kapatid, pero ikaw pa rin yung magde-decide kung gusto mong makipag-isa kay Christ. Gusto ko magpakasal.
Opo, nakita nyo? Nakita nyo yung word? Sabi niya, bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan. Kasi yung niya na tinutukoy ay si Yahweh, ang Diyos na Ama. Ngayon, kung ikaw ay nagpasya, tama po yung word ko, nag-decide na makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus, dun pa lang patuloy na magkakaroon ng katuparan yung naisin ng Ama sa Langit na simula pa lang likain ang mundo, pinili ka na niya. Amen. Nakakaintindihan po ba? Amen. Nasa atin pa rin yung kalayaan, kapatid. Nasa tao pa din. Kaya nga totoo na marami pa din talaga ang pipiliin ang kapahamakan kaysa sa kaligtasan. Bakit? Kasi nakikita nila yung dito lang sa mundo. Yung na-experience nila doon sila concern. Kung ano yung naidudulot na kaginawahan, kagaanan, kalutasan na temporary lang dito sa mundo. Ayaw ng karamihan na magtiis. Ayaw ng karamihan na magsakripisyo. Ayaw ng karamihan na mapagod. Hello? Ayaw nga ng karamihan maghintay. Diba? Mas marami akong naririnig na tao na nagsasabi, ito yung pinakaayaw ko, yung naghihintay. Yay. Aray ko. Mas kukonti ang nagsasabing okay lang po ang maghintay. Sa 10, 3, 4 lang ang pwede at willing to wait na sinasabi nila. Willing to wait naman. O diba? Bakit sa mga fast food? O 20 minutes, willing to wait. O diba? Ayaw, iba galit na galit na. Ay, oo. Mas marami pa rin. Ay, hindi. Natayo na tayo. Ano nga yung order ko? Kanina pa kami dito. Oo. Saan order namin? Nakapamayuwang na. Ano po? Yes. Isang oras. Pagka ganon, isang oras. Mas minsan na nila. Pero ang malinaw doon, mas maraming tao ayaw maghintay. Yes. Lipat sa ibang store. Oo. Kaya nga, di ba, kaya nga lumaganap ang road rage, di ba? Kasi gusto lahat mauna. Kaya nga nung nagputol kami nung kahapon sa Carolina, di ka una. Sabi ko, sige, mauna ka. Baka nasi-CR ka na, go. Kasi talaga, gano'n sa akin. Okay lang, pasensya na kayo, mahina lang ako, mabagal lang ako. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman akong lantasan. Huwag nyo lang akong sabihin. Kasi hindi ako ang masasabi nyo ang thousands of angels. Amen po ba? Amen. Thousands of angels ang nasa mga anak ng Diyos. Pero huwag kang umabuso. Thousands of angels pala, Ay, nakipag... overtake naman. Nag-aalikat naman sa may 100 naman. Ready to take off naman. Lord, thousands of angels pala. Ready to take off. Tapos biglang, Lord, kala ko ba ingatan mo ako? Naglag sa kanan. Okay sana kung paggising mo, anong sabi? Well done, good and faithful. Kung sabihin sa'yo, hindi kita nakikilala. Wala nang take 2. Hindi pwedeng, tika lang Lord, balik mo na ako, please. Bigyan mo muna ako ng time para makilala kita. Mga kapatid, hindi to joke. Ito po yung totoo. Kasi lang ang pinag-uusapan natin, realidad sa darating. Di natin inaasahan anumang oras dadating ang Lord. So, pangatlong bagay na dapat natin ginagawa upang tayo po ay maghanda sa unexpected coming of the Son of Man. Ano pong sabi? Matiling gising sa pananampalataya. Go, church! Manatiling gising sa pananampalataya. Anong kanta meron tayo? Gising. Kaibigan, kumusta ka na? Tama po ba? Kaibigan ka man upang tayo ay upang sa kanyang papabalik. Madatnang niya tayo gising. Kasi alam mo ba, ang sabi sa Bible, sa Matthew, ipanalangin ninyo na sa araw na yon, hindi kayo datnan na nandun kayo natutulog at taglamig. Ano ba yung taglamig? Hindi taglamig yun ang panahon. Taglamig ng pananampalataya. Oo, tulog. Kasi pag ikaw ay nadatnan na hindi malamig, hindi mainit, malahininga, anong gagawin sa'yo?
Iluluwa. Iluluwa ka ng Lord. Ayaw niya. Gusto niya kung maigi pa yung malamig. Sige, malamig ka. Kailangan kita, Lord. Di ba totoo naman yon? Nangangailangan, Lord. Patawarin niyo po ako. Ano po ba mga gagawin ko pa? Tulungan niyo po ako para gusto ko bumalik sa dating yung in love ako sa'yo. Yung ibalik ka doon sa yung first love mo ang Panginoon at wala na pong iba. Kasi automatic na yan. Alam mo, pag na-in-love ka sa Lord, automatic na magiging faithful ka sa family mo. Amen po ba? Magiging faithful ka sa boss mo. Magiging faithful ka sa kapwa mo kasi meron kang in-love ka sa Lord eh. Alam mo na lahat ng ginagawa mo, naka-credit yun para sa Lord. Hindi para sa tao. Amen po ba? Amen. Alam mo na lahat ng gagawin mo, nakikita ng Panginoon. Naka-record. Hayagan niyang nakikita ang lahat. Kaya nga, nung Friday, may nag-pray na natuwa ang spirit ko. Ang sabi niya, Lord, salamat dahil kahit ang dami-dami namin nagpipray, alam ko naririnig mo ako. O nga naman. Millions of people na nagpipray. Pero andun ang ating pagsusumamo at pagpapasalamat. Na naririnig, Lord, salamat. Bakit? Powerful siya eh. Iba-iba lingwahe pa yun. Oo. Malakas yung wifi nila. Oo, grabe. Mas grabe pa. Sa AI, mas matindi pa. Pero ang AI, ang ginagawa ngayon, ang gusto niyang gawin, na mas, mas high-tech pa siya sa Lord. Hindi po godly ang AI. Do you agree with me, church? Yes. Hindi po. Kasi ang gustong patunayan ng AI, meron pang mas May magagawa siya, mas maganda. Oo. Di ba gano'n ang demonyo? Kaya siya isinumpa kasi nag-rebelde siya. So huwag masyadong bumilib sa nagagawa ng AI. Dahil hindi po yan God. Yan po yung demonic. Okay. Ano pong sinabi sa manatiling gising sa pananampalataya? Naalala niyo po yung teaching about 10 virgins ba yun? Amen. Oh, sige po. Remind tayo ng Lord. Ilan ba sa atin dito ang 5 foolish ba yun? And 5 wise. Yan. So saan tayo doon? Matthew ano po? 25 verse? 1 to 13. Oh. Matthew 25 verse 1. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Yan yung, ano ba yun? Yung pailaw. Ano po? Yung pailaw na anak. Bawat isa ay may 2 ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Talagang sigurista, ano po? May reserba, tama ka dyan kapatid, na antala ang pagdating ng sino kaya itong lalaking ikakasal? Jesus. Amen. Nagre-represent kay Jesus Christ. Kasi siya ang groom, tayo ang Bride. bride. Kaya't inantok. O yan, sinong inaantok dito sa pananampalataya? Andre. At nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na, may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. 7. Agad bumangon ang 10 dalaga, inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit konting langis. Aandak-andak na ang aming mga ilawan. 9. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ang matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang yon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. 11. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit, anong tugon? Sino ba kayo? Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam araw, oras, man. Naintindihan ba? Amen. Ano po yung nagre-represent sa 10 dalaga? Sino-sino yon?
Sino-sino yon? Church. Believers, mananampalataya. Nasaan ka? Sa 5 dalagang matalino o 5 dalagang hangal? 13 po. Amen. Ano pong nagre-represent sa langis na dala-dala ng 10 dalaga? Salita ng Diyos. Okay? Salita ng Diyos, pananampalataya, kapangyarihan ng banal na Espiritu. So bago ka magkaroon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapatid, puno ka ng Salita ng Diyos. salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So hindi kung kailan, alam mo na, nandiyan ka na sa dulo ng buhay mo. Although pwede pa hanggat may hininga, pwede. Pero paano kung kahit nasa dulo ka na, sa dulo ka na ng iyong buhay, andun pa rin ang pride. Andun pa rin ang pagmamataas. Ay, sa iba ko automatic, serve ako Masipag ako sa church. On time ako lagi. Wala akong nilalaps, wala akong minimiss. Ay, save ako. Bakit? Faithful ako sa tithes Ay, save ako. Faithful ako sa pagsaserve sa Lord. Lagi nga akong kasama sa paghayo. Nauuna pa nga ako kay pastor. Hello, kapatid. Kumusta yung buhay mo? Kung wala ka sa simbahan. Kumusta ang turing mo o iyong pagdadala sa pamilya? Kumusta ang buhay mo sa harapan ng iyong pamilya? Kumusta ang buhay mo sa harapan ng iyong katrabaho? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Oh, may magsasabi sa'yo, uy, Cristiano pala yun? Hindi ko alam. Uy, born again pala yun? Hindi ko alam. Hingi agad ng tawad sa Lord. Lord, di po ba sabi mo, I am the salt and light. Pero bakit di nila nakita na ako ang salt? Ako ang light. Bakit ang nakita nila darkness, Lord? Amen po ba? Hello, mga kapatid. Amen. Lord, nandito ako. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Sabi mo, Lord, sa iyong word, wala akong magagawa kung ako'y walay sa iyo. Maaring hindi lahat, Lord, nakaugnay sa iyo. Sa buong kong body, half lang or 1/4 lang. Gusto ko, Lord, lahat nakaugnay sa iyo. Naalala mo yung sabi ng mga disciple? Malinis na kayo kasi sabi niya, ay kung ganun, Lord, kasi sabi ng disciple, hindi po, kami po ang maghuhugas ng paa. Hindi po dapat kayo. Ang sabi ng Lord, ang sino mang ayaw magpahugas na kanyang paa ay walang kaugnayan sa akin. Ano sabi ng disciple? Ay, hindi lang, wag lang po paa. Lahat, Panginoon, buong katawan. Di ba? Anong sabi ng Lord? Malinis na kayo. Dahil sa salita na sa inyo. Amen po ba? Ang malinis ay hindi na kailangan hugasan pa. Hello! Malinis ka na, kapatid. Bakit? Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil faithful ka. Dahil walang faithful sa totoo lang. Intentional man o hindi. Lalagpak ka. Amen po? Kasi hindi mo kaya maging faithful hanggang end kung wala si Christ. Kaya nga anong sabi ng Lord? Naparito ako hindi para sa mga malilinis. Hindi para sa mga banal. Naparito ako para sa mga may sakit, sa mga makasalanan. Eh kung ikaw, hindi mo na-recognize, hindi mo kikilalanin na ikaw ay may sakit, hindi ka nangangailangan ng manggagamot. Amen po ba? Kasi ang nangangailangan ng manggagamot ay yung kumikilala na siya ay may karamdaman o may sakit. So, pwedeng healthy ka, kapatid. Physically fit ka. Pero kumusta yung spirit mo? Kumusta ang soul mo? Amen po ba, mga kapatid, sa pananampalataya? Amen. Tandaan po natin, ang tinitingnan ng Lord, yung kaloob-looban natin. Hindi ang ating palabas. Kaya ang lahat ng ito, gawin natin sa tulong ng ating Panginoon. Luke, may verse pa ba? Luke chapter, ano yan, kapatid? Luke 21, 34 to 36. anong sabi? Luke chapter 21, verse 34, 34 hanggang 36. Okay, basahin po ninyo, mga kapatid ko. Mag-ingat kayo na huwag kayong manulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan. Araw na yun. Ako.
bitag, sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng... Naintindihan niyo po yung word? Upang malagpasan natin ang ating mga kahinaan, manatili po tayong gising sa ating pananampalataya. Manatili kang aware, kapatid, kung ano na nangyayari sa spiritual life mo. Manatili kang aware sa galaw ng demonyo. Akala mo galing ba sa Lord yun? Hindi na pala. Sobrang busy, sobrang pagod, wala nang tulog. Ang ending, wala ka ng devotion, wala ka ng, ano po, unti-unti na naglalamig, nawawala ng init mo sa Lord. Bakit? Pagod na lagi eh. Naubos na yung lakas sa mundo, wala ka nang ibibigay sa Panginoon. O hindi ka pagod, pero pagod ka sa kakaisip. Pagod ka sa kakaalala, pagod ka sa pag-worry. Amen po? Pagod ka sa pag-aalala, paano na kami, paano na bukas, paano next year? Paano pamilya ko? Paano kabuhayan namin? Meron ba kaya akong customer next year, next month? Meron ba kaya kaming kainin sa susunod? Tama po ba mga kapatid? Hindi po ba nakakapagod yun? Hello! Nakakapagod. Lahat ng bagay dito sa mundo nakakapagod. Kaya nga ang linaw ng sinasabi sa Bible, huwag kayong mag-alala sa lahat ng bagay o lahat ng uri dito sa mundo. Pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Nagkakaintindihan po ba mga kapatid ko? Amen. Nakakasunod po ba sa mensahe ng Panginoon? Amen. Yan pong lahat na itinuturo sa akin at sa inyong lahat ay paraan ng paghahanda upang hindi tayo maiwanan pagdating ng ating Diyos na buhay. Ano yung una? Huwag mag-review. Ano yung una? Ha? Manatili sa ating? Amen? Thank you. Pangalawa? Maging banal. Mamuhay na may kabanalan. Thank you. Mamuhay ng may kabanalan. At yung tatlo? Ha? Mamuhay ayon sa liwanag. Amen! Manatiling gising. Sabi nyo nga sa katabi, manatiling kang gising. Manatiling kang gising! Sa iyong pananampalataya. Manatiling kang gising sa iyong pananampalataya. Huwag tutulog-tulog. Sabihin niyo po. Huwag tulog-tulog! Sabihin sa sarili mo yun. Huwag kang tutulog-tulog. Huwag tulog-tulog! Yes. Last, number 4. Mamuhay ayon sa liwanag. Meron pa bang mga Kristiyanong namumuhay sa dilim? Hindi tunay na Kristiyano yon mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano ayaw na sa dilim. Ano meron sa dilim? Mabaho, madumi, magulo. Tama ka, Brother Jake? Magulo. Walang direksyon ng buhay. Walang pag-asa. Tama po ba, Brother Jake? Walang pag-asa. Ano ba ang madilim na lugar? Walang nakikita. Oo, masalimuot. Nangangapa ka, madilim eh. Ang hirap nun, di ba mas madali yung kitang-kita mo kung ano yung tatapakan mo, saan ka pupunta, anong oo. Tama po ba, mga kapatid? So, piliin po natin mamuhay sa liwanag. Dahil ang sabi sa 1 John 1, anong sabi sa 1 John chapter 1? Verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit, meron pa ba yan? Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalinis na ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Malinaw po ba? So, nasa kasinungalingan ka, kapatid, kung sinasabi mong kilala ko na ang Diyos pero namumuhay ka sa kasalanan. Wala pa.
Kasi alam niyo po, pag tunay kang nasa Lord, wala ka ng panlasa sa kasalanan. Tama po ba? Ayoko na niyan. Wala na yung appetite ko dyan. Di ko na gusto yan. Maaari siguro, tingnan mo. Ay, ayoko na. Pwede ba yan? Tingnan. Ayoko na. Ako, pwede ba yan? Pwede ba yung ganun? Parang titignan mo ng konti. Ayoko na. Hindi mo titikman ang kasalanan. Bakit? Kasi alam mo kung anong klase. Ano yung magiging epekto nitong pagtikim mo? Poisonous, di ba? Lason. Lalasunin ang iyong soul, ang iyong spirit. Maganda lang, sa umpisa, nandun sa dulo yung... Mga kapatid, hindi po nagbibiro ang kamandag ng kasalanan. Dahil yan po'y bitag na dadaling ka sa dagat-dagatan ng ako. So, hindi naman gugustuhin. Even ang Lord, ayaw niya. Kaya nga lahat, ginawa niya, di ba? Binigay niyang lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Bakit? Kasi siya lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang... Wala kang pwedeng gawin lahat. Okay, next verse, Ephesians. Meron pa ba? Amen. Aklat ng Efeso, chapter ano yan kapatid? Ha? Chapter 5, verse? Huwag kayong madaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makikisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mabuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin niyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon kahiya-hiya. Mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno na ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hello! Malinaw po ba mga kapatid sa pananampalataya? Naturuan po ba tayo kung gaano kahalaga ang paghahanda? Amen. Sa pagharap natin sa ating Lord and Savior. Mas masarap pong marinig, well done, good and faithful servant. Mas masarap pong marinig, halika, saluhan mo ako. Kaysa yung lumayo kayo mga mapaggawa ng kasamaan. Hindi ko kayo nakikilala. Itapon nyo yan doon sa magngangalit ang ngipin sa tindi ng hirap. Yun yung warning ng Panginoon. Hello mga kapatid sa pananampalataya. Seryosuhin po natin ang relasyon natin sa Diyos. Hindi po tayo naglalaro dahil hindi natin pwedeng ibalik yung natapos na. Amen po? Amen po ba mga kapatid sa pananampalataya? Makapangyarihan ang ating Diyos. Pag kinausap natin ang Panginoon, bigyan natin siya ng reverend. Tama po ba? Amen. Banal siya eh. Ando ng ating, sagrado ang gawain ng Lord. Lagi nating pinapanalangin, Lord, samahan mo kami. Ang tanong, kasama-sama ba tayo? Lord, hayaan mo na maranasan namin ang iyong presensya. Ang tanong, tayo ba'y worthy na iparanas ang presensya natin? Presensya ng Lord sa atin. Mga musician, kumusta ang inyong buhay? Bago kayo umupo, bago kayo tumugtog, bago kayo pumalo, bago kayo humawak ng mic, kayo po ba'y nananalangin? Kayo po ba'y nagbabasa?
ng Word? Kayo po ba'y nakikipag-usap sa inyong King of Kings, Lord of Lords? Tandaan ninyo, hindi kayo sa amin nagpe-perform. Hindi kayo sa tao nagpe-perform, sa Diyos. Ito po'y place ng Holy of Holies. Tama po ba? Pagtapak mo dito, huwag mo itong biruin. Huwag mo itong biruin. Makapangyarihan ang Diyos. Huwag niyong antayin na dumating na hindi ka makakatayo. Pagtapak mo pa lang, magulat ka, bakit hindi ko maitayo ang tuhod ko? Pasensya lang, Panginoon. Kasalanan, isuko sa Lord. Huwag mong biruin ang gawain. Huwag mong gawing katawa-tawa ang gawain. Lumuhod, manalangin, pasalamatan, yung binigay sa yung gift. Hindi yan galing kung kanino lang. Galing sa King of Kings. Galing sa Lord of Lords. May boses ka, may tinig ka. Nasa tono ka man o wala. Sinong kinakantahan mo? Ang Diyos. Amen. Huwag kang magyabang na kaya mong bumirit, kaya mong maging maganda sa pandinig ng tao. Hindi baling hindi maganda sa pandinig ng tao. Ang Diyos ang nakikinig ng boses mo, kapatid. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. May mga pangyayari. Umakyat sa stage ang yabang. Lahat alam niya. Lahat ng instruments alam niya. Walang nakakatalo. Pagkatapos niya sa instruments, lilipat sa isa. Pagkatapos sa isa, lilipat sa isa. Ano tawag doon? Parang pinakyaw niya. Kaya niya eh. One time, yes. Kaya niya eh. Kaya naman talaga niya. Magaling, may boses, meron siyang mic na di ganon, so kaya niya. Tutugtog. Lahat nagagawa niya. One time, umakyat siya, nagulat na lang siya, hindi niya maiangat yung kanyang mga. Ito, nakalugtog na gano'n. Hindi niya kaya, kahit anong gawin niya. Kahit anong gawin niya. Bakit? Anong sabi sa kanya ng Lord? Tinuruan siya ng gano'n. Tinuro siya ng Panginoon. Hindi ko tinatanggap ang paglilingkod mo. Hello, mga kapatid. Mga kapatid, sa pananampalataya, masakit yun. Kasi lahat ang gusto, ang desire, makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos yung kanyang ginagawa. Amen po ba? Kasi kung hindi, huwag na tayo magsayang ng oras. Magpahinga na lang tayo. Mag-worship ka sa kwarto mo. Mag-isa. Pero bakit tayo nandito lahat? Kasi ginaganap natin yung command, yung utos ng Diyos. Dahil nalulugod ang Diyos sa ating pagiging isa. Amen po? Kikilos ang Lord, ang Spirit ng Panginoon, kung nandun ang Spirito mo, naka-tune in, naka-connect. Wala. Ang nangyayari, ito yung Lord, andito ka. Baka, okay lang. Okay lang. Okay lang. Hindi po. Puso mo, kapatid. Kumusta? Buhay mo, kapatid, sa Diyos. Marunong ka bang lumuhod sa Panginoon? Marunong ka bang manalangin sa Diyos? Marunong ka bang kumilala na yung meron ka, hindi iyo yan. Hindi yan basta napunta sa'yo. Galing sa Diyos. Amen po? Anytime. Sabi ng Lord, pwede kong bawiin. Okay na sana kung bawiin lang yung meron kang talent or yung kakayahan. Diba na mga times nawawala na lang bigla ng boses. Out of nowhere, hindi ma-explain. Bakit? Hindi mo pwedeng paglihiman ang makapangyarihang Diyos. Amen po? Hindi ka pwedeng magtago. Hindi ka pwedeng magkunwari. Musician, kayo ang unang nag-i-invite ng Holy Spirit sa congregation. Amen po? Pag wala ang flow sa musician, wala din dito. Dito nag-start. Flow. Kaya napapansin nyo, may time mabigat. Pero salamat. Kasi start pa lang, come Holy Spirit. Amen? Seryosohin nyo, nakikiusap ka. Nakikiusap ka. Amen po? Amen. Holy Spirit, come. I need you. Kailangan ka namin. Kasi kung wala ang Holy Spirit, useless. Bali wala. Sayang. Wala tayong magkakaiba sa mga pagano. Wala tayong magkakaiba sa mga kulto.
seryoso sa relasyon natin sa Diyos, simulan natin sa ating buhay. Nagkakaintindihan mga kapatid? Amen. Wala po akong magagawa sa inyo. Pero ang Diyos meron. Instrumento lang ako. Ginagampanan ko ang lahat ng tungkulin ko ayon sa kalooban ng Lord. Pero kayo pa rin po ang magpapasya. Amen po? Kung kayo ay magpapasya, na ang inyong ginagawa ay makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, nasa inyo po yun. Kaya nga ang sabi sa Romans 12, ang masamyong handog sa banal na Diyos ay ang inyong buhay. Mahalimuyak. Di ba? Ang inyong kaaya-aya, yung buhay ninyo, yung buhay na punong-puno ng pagsamba, ng pagkilala, ng pagsunod, ng pagsuko sa Panginoon. Amen po. Huwag niyo pong paniwalain mga kapatid, napakabigat ng tungkulin ng mga servant ng Lord at you are considered a servant ng Panginoon. Kahit sabihin mo pa nag-arrange ka lang ng mind, nagbibigay ka lang ng mga bagay dyan, you are servant of God. Lalo tigit yung ikaw yung magiging channel. Ikaw yung magiging daluyan ng Espiritu, ng kapangyarihan ng Diyos. Wini-welcome mo. Parang i-welcome mismo sa buhay mo, wala yun. Hindi mo maranasan. Asamin po ninyo mga kapatid. Asamin ninyo na maranasan ninyo ang worship in spirit. At hindi yun ipagkakait sa iyo. Hindi yun ipagkakait. Ang Lord, ang sabi ng Panginoon, sino mang lumapit sa akin ng tao sa puso, hindi mabibigo, hindi ko itatakwil. Asamin po ninyo. No matter what. Kahit ano, bata ka pa sa faith, bata ka pa, matanda ka na sa faith, matanda na edad mo, hindi po yun ang basihan. Ang kondisyon ng heart mo, kapatid. Nagkakaintindihan ko ba? Amen. Naintindihan ko na ngayon kung bakit may mga taong hirap na hirap mag-submit. Hirap na hirap sumunod sa leader, sa instructor, o instructor mayan, sa teacher, sa pastor. Bakit? Kasi una, hirap mag-submit sa Diyos. Bakit siya madaling mag-submit sa tao? Yung sa Lord nga, hindi. Amen po? Kaya dapat sa Lord mo. Malinaw po ba ang mensahe mga kapatid ko sa pananampalataya? Mga song leader, namnamin ang inyong nilaline bago nyo ibigay sa mga instrumentalist. Kayo muna ang humingi ng revelation sa Lord. Pag tayo nyo dito, hindi kayo mangangapa ng sasabihin dahil yun mismong nasa loob lalabas. Why? Na-experience mo. Hello? Amen po ba mga kapatid? Amen. Naglalay na, hindi alam kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng kanta. Basta kabisado, ay laging pinapaawit mo. No. Kausapin mo ang Diyos. Ikaw at ang Panginoon. Wala po akong time. No. Kalukuhan yan. Hindi ko tatanggapin yung walang time. Pag nag-i-emote ka nga at mayroon kang dinadamdam, may time ka eh. Tama po ba mga kapatid? Pag sa Panginoon, wala kang time? Mayroon kung gugustuhin mo. Namnamin mo kung anong sinasabi. Mga instrumentalist. Bawat tipa, bawat palo, bawat beat, dapat siguraduhin mo, worship, worship, worship. Amen po ba? Amen. Nag-worship sa Lord. Masarap tingnan yung mga anak ng Diyos na naglilingkod. Hindi lang yung nagpapaawit ang umaawit. Siya mismo umaawit sa Panginoon. Amen po ba? Kasi andun, tune in, magkaisa ang spirit niya at yung kanyang kamay, yung kanyang talentong ibinigay ng Lord, magkakunik. Kaya nakita natin ang one spirit, ang pagdalo ng spirit. Siguro,
kailangan gawin natin ulit. Lahat ng music team, mag-meeting kayo. And then, pag-usapan ninyo, yung inyong mga nakikitang mali, ang inyong nakikitang laps, ang inyong nakikitang hindi maganda sa bawat member, sa bawat kasali sa music. Brother JR, Z, Brother Pau, mag-meeting kayo. Mag-open up. At yung mga nakakasama sa song leader, Janelle, sino pa ba? Aris, sino pa? Kim, Mother. Jason. meeting. Please, nakikita na andito yung burden. Aroy. Binabasa akin ng Panginoon. Nanunugod siya, pero meron kulang. Ano ba ang kulang ng isa, kunan ninyo? Mas masarap yung sinasaway ka kapatid, itinutuwid ka kapatid kasi mahal ka. Amen po ba? Amen. Open rebuke is better than secret love. Kaya huwag kang umalag. Huwag kang lumaban. Kilala ninyo ang isa't isa. Ngayon, magbigay ng mga pangalan na involved sa music ministry and then laging ipanalangin. Nagkakaintindihan po ba? Amen. Tayong lahat ay accountable sa Panginoon. Huwag niyong gawing biro ang paglilingkod sa Diyos. Huwag niyong gawing biro. Pakiusap, mga kapatid. Nakikita kayo ng inyong Diyos na may nagkaroon. Panahon na. Seryosohin, mag-mature. Salamat sa mga anak, sa mga lingkod ng Diyos na andun ang kanilang pagsusumikap sa grasya ng Panginoon. Na patuloy na magkaroon tayo ng maayos na pananambahan. Kaya kailangan meron tayong spirito ng pagkakaisa, pagtutulungan. Nagkakaintindihan po ba mga kapatid? Amen. Pwede ko bang malaman na next Sunday na meron na kayong napagmitingan, Brother JR? Pwede ko bang malaman kung meron na kayong mga na-open up na mga saloobin, na mga nakikitang hindi tama, or ano pa bang suggestion, opinion? Open po sa lahat. Ang kailangan lang, meron kayong puso at kayo nang marunong makinig. Bago nyo idepensa ang sarili nyo. Handa kayong mag-accord. Amen po ba? Pasalamatan natin ang Diyos kasi siya ay Diyos ng kaayusan. Siya ay Diyos ng buhay. Hindi po, Brother JR and Brother Paulo, hindi masamang magsabi, okay, na-realize ko na hindi pa pala ako handa. Tanggapin nyo yun. Okay po? Kaysa naman, napilitan lang pala. Ay, hindi pa po pala ako fully. Gusto ko pa po magpalalim pa sa Lord. Okay. Mas okay pa yun. Maging honest kayong kapatid. Kasi hindi tayo dito itinulak. Tama po ba? Kailangan dito yung may calling. Hindi tayo basta itinulak lang. Ay wala eh, sige ikaw na. No. Kapatid, presensya ng Diyos ito. Hello mga kapatid sa pananampalataya. Musician, music ministry, napakabigat po ng inyong part sa service. Napakabigat ng inyong tungkol. Kailangan niyo pong patuloy na magpasaliksik at magpaayos sa Panginoon. Dahil napakaganda po ng regalo na binigay sa inyo ng Diyos. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. At sa atin pong pagtatapos, anong sabi dyan? Go! Mga kapatid, sikapin natin manatiling handa, isig, mabuhay ng may kabanalan at inaantay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. At sa ating hamon, Mateo 4, lilipas lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking sinasabi ay tiyak. tiyak na manatili. Amen po ba? Lilipas ang langit at lupa, subalit ang salita ng Diyos ay manatili. Tayo lahat ay tumayo at tayo manalangin.
Let us pray. Hallelujah. Pwede ba tayong umawit sa Panginoon, mga kapatid? Masarap magharana sa Diyos. Ito yung pinakaiintay ng Panginoon na hinaharana siya, inaawitan siya, na nalulugod ang Diyos sa mga anak niya na laging umaawit sa kanyang kabanalan, sa kanyang presensya, sa kanyang kapangyarihan, dahil siya ay tapat. Random. Okay lang, kaya lang. Siya ay totoo. Awitin natin, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak. Anong umpisa nun? Go, church! Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay narito ngayon, O Diyos. Nakikita mo ang iyong mga anak. Nakikita mo ang mga kahinaan ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na amin itong isurrender sa iyo ng totohanan. Hayaan mong makita mo, Panginoon, sa puso namin na kinikilala ka namin bilang Diyos na may-ari ng aming buhay. Yes. Na andun kami, Panginoon, sa katayuan na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Lord. Andun kami sa pag-amin na kahit anong gawin namin dito, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, ay baliwala ang lahat, Lord. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Banal na Espiritu, hayaan mong maranasan namin ang dampi na makapangyarihan mong kamay sa aming mga buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Okay, awitan natin ang Diyos, church. Come on, awitan natin siya. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Amen. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, ang iyong nakikita. Minsan pa po, kapatid, awitin mo ito.
Makakalaya ka sa lahat ng kabigatan in Jesus' name. Ang kapalit nito ay forgiveness, love, mula sa Diyos na buhay. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Panginoong Jesus, minsan mo mang iparanas ang yakap ng iyong pagmamahal. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang tunay na paglingkuran ng anak mo ito. Lord, narito ang iyong lingkod. Narito ang iyong mga anak. Ikaw lamang, Diyos, ang higit na nakakakilala sa Kanya. Alpha
Purihin ka, banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Panginoon, hayaan mong patuloy namin madama ang masarap na pagkilos, pagyakap mo sa amin, O Diyos, na magbubunga ito ng totohanang pagsuko namin sa iyo at totohanang pagsunod namin sa iyong banal na kalooban. Nang sa gayon, manantan mo kami ganito, Panginoon, sa iyong pagbabalik, na kami ay nananabik sa iyong muling pagbabalik. Maraming pong salamat sa iyong mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Hallelujah! Totoong merong banal na Espiritu. Amen! Totoong buhay ang Diyos. Amen po. Kaya huwag po nating baliwalain ang tinig ng Panginoon. Salamat sapagkat hindi niya tayo binigo. Amen po. Amen! Kayo po ba'y nagagalak? Amen! Abot-abot ang ating pasasalamat sa kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makapunan po tayo.